Pero dito po sa bagay na ito, kung naunawaan po natin yung original na lingwahe, at meron po tayong partial understanding doon sa original na lingwahe na ginamit para na-translate book sa wikang English. So wala pong diferensya kung ito man ay translate ng book or scroll. As long as ang understanding po natin is based on the original language. Okay? Depende po yun sa ating pag-aaral. Okay? Yung pong salitang Biblio, ganun din. Sa New King James Version, translate ito na book, at sa YLT, ito po ay translate bilang scroll. Still, same words, pero magkaiba ng translation sa magkaibang aklat o version ng Bible. Okay? The word Biblion was used far more than Biblion. So, mas marami pong beses na ginamit yung salitang Biblion. No? Biblion is 182 instances, while the Biblios is 26 used for writing material. Kaya nga po, kahit po ito i-translate ng book or scroll, kung ang kung ang ating isip means ito ay writing material, so wala po tayo magiging issue. So yung po salitang Biblion at Biblios po, ito po ay ginamit bilang writing material. Hindi ibig po sabihin, sa wika po natin, sulatang papel o papel. Diba? Kagaya po ng binabanggit sa Exodus chapter 17, verse 14, na may kinalaman po sa kautusan ni Moses sa mga Israelita, sabi ng Diyos, write this for a memorial in a book. Ibig po sabihin, papel. Isulat mo sa isang book, sa isang papel. Diba? Pag-book, ito ang book natin, yung bundled pages of paper. Sa Jeremiah 36 verse 2, ganun din po. Take a scroll of a book and write it on all the words. Gawin din po din sa aklat ng Revelation, chapter 1, verse 11. What you see, write it in a book and send it to the 7 churches. So yung po salitang Biblion, ibig lang po sabihin nun, sa wikang Grego, ito po ay sulatang papel. Okay? There's another one. In the Old and the New Testament, the word Biblos and Biblion, including parchments, means document or written record. Kaya nga po, kung ito man po ay palitan, gamitin, translate po ng salitang books o i-translate po bilang scroll, kung ang ating pagkaunawa sa salita ay isang dokumento o written record, so wala po tayong magiging issue. Pagdating na, no? So in the Old Testament, the Old and the New Testament, the word Biblos and Biblion, including parchment, means document or written records. Kagaya po, halimbawa po, dito po example sa salitang Biblion. Doon sa Exodus chapter 24 verse 7, it refers to the book of the covenant. Ibig po sabihin, the record of the covenant. Sa Matthew 19 verse 17, it means the writing of divorcement or the record of divorcement. Sa ibang translation, bill of divorcement. So simpleng salita po, it is a written record of divorcement. Galatians chapter 3 verse 10, sabi po ron, the book of the law, or the record of the law of Moses. Okay? Gayon din po sa salitang Biblos. Joshua chapter 1 verse 8. Ginamit po doon the book of the law. That's referring to the book of Moses. Matthew 1 verse 1. The book of the generation of Jesus Christ. Ibig po sabihin, the record or the decon documents of the birth or the generation of our Lord Christ Jesus. Revelation 13 verse 8. Not written in the book of life. It means the record or the document of the names of the saints. Kaya nga po, kung translate man itong book or scroll, kung nasa isip po natin, it means document or record, wala po tayong magiging issue. Okay? So susunod po, sa susunod na pag-aaral po natin, mag-i-highlight po natin yung ano ang pumapasok sa isipan natin kapag binanggit po natin yung salita ng books. Diba? Back in 300 BC, yung pong tinatawag natin Septuagint. Septuagint po, symbol po niyan ay NXX or 70. No? The word Biblion and Biblos were used also for an individual document or writings of a prophet or a person. Kagaya po nung binanggit po doon sa Nehemiah chapter 13 verse 1. No? Binanggit po doon,
Moses' writings, the Pentateuch, as a unit. No? As a unit. Pag sinabi po natin as a unit, yung pong tinatawag na yung pong as a unit, yung Law of Moses, hindi po siya isang limang aklat na kagaya ng hawak natin. Kundi ito po ay limang scroll sa kaisipan po ng Biblia. So ito po ay an individual document or writings of a prophet or a person. In the New Testament, the word were used as they were in the Septuagint. The book of Moses, that's in Matthew chapter 12, verse 26. The book of Isaiah, Lucas 4, verse 17-34. The books of Psalms, Acts 1, verse 20. The words were not used to identify all the scroll of the Old Testament as a unit. So yung pong salitang books, hindi po tumutukoy sa lahat ng aklat o sa lahat ng scroll, sa lahat ng sulat at dokumento ng mga aklat ng mga propeta sa Lumang Tipan bilang isang unit. Ang ginamit po na salita ron ay yung po salitang grabe o scriptures. No? Kagaya po ng binabanggit sa Lucas chapter 24 verse 27, expounded unto them in all the scriptures. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na dokumento na tinutukoy, na susulat ng mga propeta sa Lumang Tipan. So yun po, yung isang term na ginamit ay salitang scriptures or grabe. Okay? So ganoon din po dun sa Acts chapter 17 verse 11, search the scriptures. So sa panahon po nila, hindi po ginagamit yung salitang Biblion, yung salitang Biblos o ta Biblia, para po sa kabuuang sulat ng mga propeta sa Lumang Tipan. Kundi ang tumutukoy lamang po ito sa tinatawag na 5 books of Moses as a unit at individual writings of the prophets. Kagaya po ni Jeremiah, kagaya po ni Isaiah, kagaya po ni David, the book of Psalms, at iba pa mga propeta sa Lumang Tipan. Jesus classified the Old Testament scroll, categorizing them into 3 groups. 1, the Law of Moses, the prophets, and Psalms. Sa atin po, meron po tayong Pentateuch, meron tayong minor prophets, meron tayong poetry, meron tayong major prophets. Sa yun po, sa Lumang Tipan po, prinasipay lamang ng ating Panginoong Jesucristo sa 3 lang po. The Law of Moses, the prophets, and Psalms. Okay? The book of the prophet, doon po sa Acts chapter 7, verse 42, yung pong the books of the prophets is not the Old Testament book as a unit, but a group in the Old Testament scroll. Ano po yun? That is the prophets. Ano sabi niya? The Law of Moses, the prophets, and the Psalms. So yung pong ginamit doon at 7 sa 42, the books of the prophets, ito po ay hindi po tumutukoy doon sa lahat ng aklat ng Lumang Tipan, kundi ito po ay tumutukoy lamang doon sa ilang aklat ng Lumang Tipan under the category of the prophets as used by our Lord Christ Jesus. During Paul's first missionary journey, that was in 46 to 49 AD, no New Testament books had existed. So, nung mga ngaral po ang mga apostol, wala pa pong Lumang Tipan, wala pa pong aklat ng bagong tipan na nasusulat. Ang ginagamit pong lahat nilang aklat ay puro lumang aklat ng Lumang Tipan. Luke used the word scriptures, grabe, to refer to Paul's use of the Old Testament books. In the same way, the word Biblion or Biblos were not used for the Old Testament and New Testament books as a unit. So, ano yung ginamit? That is scriptures, grabe. The New Testament books were completed at the close of 1 CE. Ibig po sabihin, lahat po ng aklat ng Bagong Tipan na isulat po yun bago po magsara bago pumasok po yung 100 AD. No? At sa panahon po na yun, marami rin po, kagaya po nung unang kinalaki natin, marami pong naglipana ng mga pseudo-gospel na sinasabing mga sulat ng apostol na mga apostol. Isang halimbawa po dyan yung tinatawag na the teaching of the 12 apostles o yung tinatawag natin na didache.